At sa nakaraan nating kwento, tila nasisiyahan si Draken sa panibagong oportunidad para pag-eksperimentuhan ang lahat ng mga kriminal. Makalipas ang ilang araw malapit sa Jebang, nagtayo ng kuta ang imperial na hukbo na tinawag nilang Sacred Castle Tower. Dito nagtipon ang mga kasapi ng simbahan ng kapayapaan ng banal na bulwagan, sila'y sumuko at nakipag-alyansa kay Emperador Arthur. Naroon ang paladin ng simbahan ng kapayapaan na si Roger, at ang kaisa-isang Lady Saint ng simbahan ng kapayapaan, si Irene. Lumapit ang hari ng mga imperial na kabalyero, si Kington Forum, at ipinaalam sa kanila na magsisimula na ang labanan sa Jebang. Pagkalapit, inutusan niya silang umatake ng buong lakas kung nais nilang manatiling relihiyon ng estado ang simbahan ng kapayapaan. Nang marinig ito, litong-lito sina Paladin Roger at Lady Saint Irene sa mga sinabi ni Kington. Nagsimula na silang manalangin para sa kapayapaan sa buong kontinente. Nanawagan ang banal na simbahan kay dakilang Saint Irene na bigyan ng lakas ang matatapang na kabalyerong naroroon. Sa lakas ng kanilang panalangin, nagliwanag ang buong kastilyo ng higit pa sa araw. Nang makita ito, napansin ni Henry Morris ang proteksyon at hindi inaasahan na gagamitin ng kalaban ang banal na mahika. Sa likuran, iminungkahi naman ni Lord Gillian, na tila nababaliw na ang arsobispo, dahil bawal gumamit ng banal na mahika sa digmaan. Dahil dito, iniutos ni Henry na aktibahin ang mahika sa pader ng kastilyo. Mabilis na lumitaw ang kulay asul na proteksyon sa buong Jebang, ngunit, dahil sa tindi ng enerhiya, nahilo ang mga salamangkero at kinailangang magpahinga. Ngumisi si Henry, at gusto niyang subukan kung gaano kalakas ang banal na mahika. Lumipad siya sa kalangitan sa ibabaw ng kastilyo at napansin ito ng mga sundalong imperial. Inaktiba niya ang Meteor Summoning, lumikha ng isang napakalakas na puyaw ng enerhiya sa itaas niya. Namangha at nagulat ang mga salamangkero at tinanong kung anong uri ng mahika ito. Sagot ni Lore, ito ay Meteor Summoning, ang pagtawag ng mga bituin o bulalakaw mula sa kalawakan. Sinabi pa niyang, ito ay isang uri ng mahika na kahit ang isang Grand Mage na tulad nila ay hindi kayang gamitin ito. Lumitaw sa kalangitan ang mga hindi mabibilang na meteor shower patungo sa kuta ng mga kalaban, at nang makita ito ay nataranta ang mga sundalo ng imperyo. Samantala, habang si Kington ay nag-iisip kung ano ang dapat gawin sa sitwasyong ito, nag-utos naman si Lady Saint Irene sa lahat na mag-focus. Dahil dito, nagsimula siyang humingi ng proteksyon mula sa dakilang Diyosa, at agad na nagliwanag ang katawan niya sa gintong liwanag. Sa isang iglap, lumitaw ang isang liwanag na humubog sa isang napakalakas na kalasag na bumalat sa Sacred Castle Tower, na agad napansin ni Henry. Sa pagkakita sa kalasag, nalugod si Henry at nais subukin ang kakayahan ng Saint. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ipinadala ni Henry ang ilang napakalakas na mga meteor shower na may apoy patungo sa proteksyon ng Sacred Castle Tower. Ngunit, dahil sa tindi ng proteksyon mula sa Diyosa ay hindi ito nasira at nakalusot sa kalasag. Nang masaksihan ito, nagsigawan sa tuwa ang mga sundalong imperial. Napagtanto din ni Kington, na habang naroon si Lady Saint Irene at ang mga pari, tila hindi sila matatalo. Ngunit ibinigay na ni Irene ang halos lahat ng kanyang lakas, dahilan para lumabas ang dugo mula sa kanyang ilong. Nasiyahan si Henry, at sinabing hindi na masama ang kakayahan ng Saint, at hindi makapaniwala na tumagal ito. Gayunpaman, sa tabi niya nanginginig si Dole sa malalim na sakit at kalungkutan dahil sa nangyari sa kanyang lupain. Sinabi ni Dole, ang kanilang napakagandang luntiang kapatagan ng Henern, ay ngayon naging isang disyerto na. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang nanghina ang tuhod niya at napaluhod sa sahig dahil na rin sa pagkalito. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Henry na tunay na may kakayahan si Lady Saint Irene ng simbahan ng kapayapaan. Gayunpaman, ngumiti si Henry na ipinakita na nila ang kanilang lakas na kumpara sa kapangyarihan ng Saint, at sinabi niya sa mga salamangkero ng Snow Tower na sapat na ang nakitang kapangyarihan bilang pagbati. Pagkaalis ni Henry,
iniutos niya kay Lord Jillian na kailangang pakawalan ng mga salamangkero ang sunod-sunod na atake ng Mahika laban sa kalaban. Samantala, tinawag ni Henry ang tungkod na naglalaman ng lahat ng karunungan mula sa kanyang nakaraang buhay, at ibinaon ito sa lupa na naglabas ng enerhiya sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos, ipinaalam niya sa lahat ng mga salamangkero na nag-imbak siya ng sapat na mana rito, para bambahin ng Mahika ang mga kaaway hanggat kaya nila. Pagkatapos niya sabihin ito, lumingon siya sa mga pinuno at sinabi ni Henry na layunin niya na pabagsakin si Arthur at dalhin ang kanyang ulo pabalik, tumango bilang pagsang-ayon at naniniwala rin sa kanyang lakas ang mga kaalyado mula sa ibang mga bansa. Sinimulan, ma-activate ni Henry ang Mahika ng teleportation, at tanging isang maliwanag na liwanag ang naiwan sa kanyang likuran, habang sinusundan siya ng tingin ng mga naroroon. Ilang sandali lang, nasa loob na siya ng imperial na kastilyo sa Highlander, nagulat ang mga utusan at sundalo doon sa kanyang biglaang pagdating. Ipinakilala ni Henry ang sarili gamit ang kanyang unang pangalan, at nilinaw na siya lang ang natatanging disipulo ng Archmage na may ganoong pangalan. Pagkatapos nito, pinakawalan niya ang kanyang aura upang takutin ang mga naroroon at binalaan silang gagawin niyang abo ang lugar na iyon sa loob ng 1 minuto. Siniguro niya na kung nais pa nilang mabuhay, dapat silang umalis agad. Nang marinig ito, nakaramdam sila ng matinding takot kaya't agad-agad silang nagsitakbuhan papalayo, upang sagipin ang kanilang buhay. Habang nakalutang sa ere, napansin ni Henry na wala ni katiting na katapatan o pagmamahal sa bayan ang mga taga-silbi roon. Sa sandaling yun, narinig niya ang mapanuyang tawa ng isang tao at lumingon siya, si Arthur yun, na agad siyang nakilala bilang taksil na disipulo ni Henry Morris. Ang buong kilos ni Arthur ay nagpapakita ng matagal na niyang inaantay ang paghaharap na ito. Kasabay nito, dumating ang dalawang lalaking may balabal at tumayo sa harap ni Henry. Sinabi ni Arthur na panahon na para subukan ang kakayahan ng taksil na disipulo. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Henry ang Colt Sword at Armor, at agad siyang nag-anyo sa isang kabalyero. Itinaas niya ang espada at inaktiba ang isang spell, The Roar of the Thunder, at naging dahilan upang mabalat ng elektrisidad ang kanyang sandata. Nagsimula ang labanan, mabilis ang mga galaw ng magkabilang panig. Habang papalapit si Henry, inundayan ang kanyang espada sa ere, na may kasamang mahikang elektrikal mula sa itaas. Hindi makagalaw ang mga kalaban, tinamaan sila ng malakas na enerhiyang agos ng kuryente. Pagkatapos ng pag-atake, bumababa si Henry at sinuri ang kanilang kalagayan. Sa sandaling yun, nahulog ang kanilang mga balabal, at lumitaw na sila'y walang buhay na mga bakal na manika. Hindi inasahan ni Henry ang itsura ng mga kalaban, at pilit niyang inaalam kung ano sila. Nang makita niya ang ekspresyon ni Henry, bagay na ikinatuwa ito ni Arthur. Ipinaliwanag niya na sila ay sina Pym at Rhym mula sa Kilive Prison, na sumailalim sa ilang proseso upang mapalakas ang kanilang mga katawan. Ayon pa kay Arthur, mas obra maestra ang dalawang ito kumpara sa isang chimera. Napangalit si Henry sa galit, hindi niya maintindihan kung bakit kailangang malaman niya ang pangalan ng mga walang kwentang nilalang na mawawala rin sa mundo. Ngunit nagpasya si Arthur na ibunyag ang isang bagay na makatutulong kay Henry sa laban, ipinaalala niya ang tungkol sa bihirang itim na metal na mithril, na kayang hadlangan ang lahat ng uri ng mahika. Nilinaw niyang naka-implant sa balat ni Pym at Rhym ang black mithril, kaya't walang epekto ang mahika ni Henry sa kanila. Nakaupo sa kanyang trono, mapanlokong tumawa ng malakas si Arthur, at sinabing kahit ano pang gawin ni Henry hindi niya magagawang mapatay ang mga ito. Pagkatapos, inilagay niya ang isang kamay sa pisngi, at gusto niyang panoorin ang labang ito mula rito kaya dapat ay aliwin siya ni Henry. Sa sandaling yun, lumapit na sina Pym at Rhym upang tapusin si Henry. Samantala, hindi na nagulat si Henry sa ginagawa ni Arthur, ito na rin ang inaasahan niya mula sa bagong emperador, wala sa katinuan. Gayunpaman kahit hindi niya magamit ang mahika, ngumisi si Henry na tila hindi pa ito natatapos, at agad niyang kinansela ang pagtawag sa espada niyang Colt Sword. Tumingin siya kay Arthur na may pagtataka,
at kinumpirma ni Henry ang sinabi nito na hindi talaga uubra ang mahika niya kay Pim at Rim, ngunit hindi ito ikinabahala ni Arthur at nakatutok pa rin siyang makinig. Sa isang iglap, lumitaw ang aura ni Henry, at ipinaliwanag niya na may kakaiba siyang kapangyarihang mahika, at medyo espesyal ito. Nang makita ito, laking gulat ni Arthur sa sinabi at tila nag-aabang ng paliwanag kay Henry. Ngumiti ng may kumpiyansa, tinanong niya si Arthur kung alam ba niya kung bakit kulay emerald ang kanyang aura, at hindi tulad ng iba. Ipinagmamalaki niyang ipinaliwanag na ang kanyang aura ay hindi basta aura lang at may nakakatuwang nangyayari sa loob niya. Pagkatapos kinuyam ni Henry ang dalawang kamao, at ibinunyag na ang kanyang aura ay kombinasyon ng isang kabalyero at kapangyarihan ng isang salamangkero. Pagkatapos inilahad niya ang kamay na naglalabas ng matingkad na aura, at sinabi na sa madaling salita, ang mahika niya ay hindi purong mahika. Sa sandaling ito, inihanda ni Henry ang kanyang pag-atake, at ang aura sa kanya ay mas lalo pang namuo at binaloten ang kanyang palad. Nang makalapit na ang dalawang kalaban, iwinasiwas niya ang kanyang palad, at isang ipo-ipo ng enerhiya ang nabuo, sapat ang puwersang iyon upang italsik palayo sina Pim at Rim. Lumalabas na lumikha si Henry ng mga tanikala gamit ang kanyang aura, na agad lumambitin sa katawan ni Pim at Rim. Gamit ang kakaibang kapangyarihan, itinaas ni Henry ang dalawang kalaban, at pagkatapos inilapit niya ito sa kanya. Buong lakas niyang isinaksak ang aura na mahikang elektrisidad sa kanila, isang kapangyarihang hindi mapipigil kahit pa ang Black Mithril. Matapos ang pag-atake, bumagsak ang mga kalaban sa sahig, umitim ang katawan sa pagkasunog at wala ng senyales ng buhay. Pagkatapos nito humarap si Henry kay Arthur, at ipinaalam sa kanya na iyon ang kapangyarihan ng isang magic swordsman, isang nilalang na may kakayahang gamitin ang aura at mahika. Anuman ang dami ng mga tauhang may Black Mithril na ipapadala niya, hindi pa rin nila siya mapipigilan. Samantala, tahimik na nakikinig si Arthur, pagkatapos ay humagikgik ng tawa at sinabing nalampasan na ng disipulo ang kanyang guro. Gustong malaman ni Arthur ang dahilan kung bakit umabot sa ganito si Henry, at tinanong niya kung ano raw ang ikinagagalit ni Henry, at kung sama ng loob ba ang dahilan. Inilabas niya ang sandata at sumagot, kung interesado talaga si Arthur na malaman, puntahan niya na lang sa kabilang buhay at tanungin ito ng personal. Matapos sabihin ito, agad siyang umatake habang nakaupo si Arthur sa trono, hindi man lang umilag sa pag-atake ni Henry. Galit na galit si Henry at sumigaw, ito na ang katapusan mo, Arthur. Sabay saksak ng kanyang espada sa katawan ni Arthur na nanatiling nakaupo pa rin sa trono nito. Ngunit walang epekto ang pagsaksak niya kay Arthur, na patuloy lang na nakatitig sa kanya at pagkatapos ay ngumiti pa. Bago maglaho, sinabi ni Arthur na gusto sana niyang makipagkaibigan kay Henry, pero parang hindi pa ngayon ang tamang oras. Sa kanyang huling salita, biglang naglaho si Arthur at tanging puting usok na lamang ang naiwan, at sa huli, ipinahayag niyang hindi na niya kailangan ang imperyo at maaring sa kanya na ito. Binitiwan ni Henry ang kanyang espada at hinawakan ang kanyang ulo, nagtataka at napasigaw kung ano nga ba ang nangyari at tila nabigo ang kanyang plano na dalhin ang ulo ni Arthur pabalik. Samantala, sa labas ng Jebang, patuloy pa rin ang labanan. Ginagamit ng mga salamangkero ang mga kuryente upang mapigilan ang kalaban na makapasok. Iniutos sa kanila na manatili sa larangan ng digmaan, ang mga pangunahing salamangkero na sumunod kay Henry ay patuloy na gumagamit ng mga mahika. Isang portal ang biglang lumitaw, at mula rito ay lumabas si Henry na nakayuko ang ulo, at agad siyang nilapitan ng mga salamangkero. Habang nanatiling nakayuko, humingi siya ng tawad at inihayag na nabigo ang kanilang misyon. Nabahala ang mga kakampi sa kanyang sinabi, sapagkat ang harapin si Arthur ay ang pinakamahirap sa lahat. Gayunpaman, sinabi ni Henry Morris, na ipapaliwanag niya ang lahat kapag tapos na ang labanan sa Jebang. Mula sa karamihan ay lumitaw si Hector, nagulat si Henry nang makita siya at tinanong kung saan siya nanggaling dahil ngayon lang siya nagpakita.
Lumapit si Hector at sinabi, naligaw siya ng landas at mahaba ang kwento at hindi ito mahalaga sa ngayon. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Henry at sinabing may mahalaga siyang dapat sabihin. Kita ang kaba sa kanyang mga mata. Ayon kay Hector, tila nagsasagawa si Arthur ng eksperimento tungkol sa Chimera pati na rin sa Clive Prison, at posible umanong bumuo siya ng buong hukbo ng mga Chimera. Medyo nalito si Henry kaya sinabi niya kay Hector na magsimula sa umpisa kung ano ang kanyang nadiskubre. Ipinaliwanag ni Hector na papunta sana siya sa Hilaga, ngunit naligaw siya at di sinasadyang napadpad sa nasabing Clive Prison. Sa loob nito, napansin niyang hindi ito ang lugar ng Jebang, at napansin din niya na maraming kulungan at mga bihag na kakaiba ang anyo. Habang lumalapit siya sa isa sa mga kulungan, may isang lalaki na lumapit at nakiusap na iligtas siya. Sinabi nitong may isang tao ang gumagawa ng mga eksperimento sa mga bilanggo sa ilalim ng utos ni Arthur. Habang lumuluha, isinasagawa umano ang paglikha ng tunay na unit ng Chimera. Sinabi ng lalaki na ayaw niyang maging halimaw. Nanginginig sa galit si Henry at doon na unawaan niya na hindi lang pala dalawang Chimera ang umiiral na sina Pym at Rym mula sa Clive. Sinuri ni Hector ang iba pang bihag ngunit maliban sa lalaking iyon, lahat ay patay na, at sumunod na rin itong namatay matapos ang pagbabagong anyo. Dahil dito, napanggalit siya ng ngipin at napagtanto kung ano talaga ang tunay na layunin ni Arthur. Maliwanag na ayaw talaga ni Arthur ng pagkakaisa ng kontinente o ng pagiging emperador. Ginamit niya lang ang imperyo upang mapalakas ang hukbo ng mga Chimeras. Napagtanto ni Henry na wala ng saysay ang patuloy na pakikidigma. Tumingin siya sa mga kakampi at nakita ang liwanag at usok. Inaasahan ng lahat ang susunod na plano, ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Naglakad si Henry patungong entablado at si Lore ay nagtanong kung ano na ang susunod na dapat nilang gawin. Sumagot si Henry na kailangan niya nang tapusin ang digmaang ito. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang emerald na aura, itinaas niya ang kamay patungo sa langit at isang makapangyarihang enerhiya ang bumuga mula sa kanya. Nababalot ng ulap at hamog ang langit habang ang mga sundalo ng imperyo ay napatingala sa itaas. Hindi alam ang mangyayari. Sa kalangitan, lumitaw ang isang imahe kung saan unang nakatagpo ni Henry si Arthur at ang kanyang mga alagad na sina Pym at Rym. Nang masaksihan nila ito, sinabi ni Dole na ginamit ni Henry ang sining ng ilusyon. Nilinaw naman ni Lord Gillian na nais ipakita ni Henry ang isang bahagi ng kanyang alaala. Habang pinapanood ito, napamangha si Hera Ryan sa kakayahan ni Henry na lumikha ng ganito kalakas na ilusyon na mahika. Ipinakita ni Henry sa lahat ang buong pag-uusap nila ni Arthur, hanggang sa sandaling siya ay maglaho. Ipinahayag ni Arthur na hindi na niya kailangan ng imperyo at maaaring sa kanya na ito. Pinanood ng mga sundalo ang bawat imahe habang nagsasalita si Arthur sa huling pagkakataon. Pagkatapos, ipinakilala ni Henry ang sarili, binanggit na siya ang tanging disipulo ng yumaong arkimahe Henry Morris. Siya ang matagal nang sumusubaybay kay Arthur Highlander. Ibinunyag niya na gumagamit ng itim na mahika si Arthur ay nagsasagawa ng ilegal na eksperimento sa mga tao. Dahil sa labanan, iniwan ni Arthur ang trono at tumakas dahil wala nang pakinabang ang imperyo sa kanya. Patuloy na nakikinig ang lahat, wala na ang imperyo ng Inya, wala na ang emperador na kanilang pinaglilingkuran, kaya ang ibig sabihin lang nito ay wala na ring dahilan upang maglabanan pa sa isa't isa. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan ang mga sundalo at litong-lito, pero hinimok ni Henry na tapusin na ang digmaan at umuwi sa kanilang sariling bayan. Pagkasabi nito, pinawi na ni Henry ang ilusyon na mahika at ang ulap sa langit ay bumalik na sa normal. Narinig rin ito ng simbahan ng kapayapaan, at dahil dito hindi mapigilan ni Lady Saint Irene ang panginginig ng kanyang katawan, napagtanto ang kanyang malaking pagkakamali na sumapi kay Arthur Highlander. Galit din na napagtanto ni Paladin Roger ang lahat, at galit na tinanong kung nakatulong ba sila sa mga maitim na salamangkero sa paglikha ng Chimera. Lumapit si Paladin Roger kay Forum Kington, at galit na tinanong kung paano ito nangyari.
Samantala sa tabi na paluhod sa sahig si Lady Saint Irene, nasusuka sa kanyang natuklasan. Sa parehong sandali, unti-unti nang nawala ang banal na proteksyon sa Sacred Castle. Napaluhod ang mga pari, at sumigaw na ito ay kahibangan. Naisip nila na kailangan ng ihinto ang digmaan nito. May isang sundalo na nagsabi kay Archimahe Henry na tumanggi na ang mga santo at pari na ipagpatuloy pa ang labanan na ito. Hindi na maunawaan ng mga sundalo kung ano pa ang ipinaglalaban nila kaya ibinaba nila ang kanilang mga armas at kalasag at umuwi na sa kani-kanilang bayan, sapagkat wala ng imperyo at wala na ring emperador na kanilang pagsisilbihan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa harapan ni Henry at ng kanyang mga kakamping taga-ibang kontinente. Hindi ito ang kinahinat ng inaasahan nila. Sinabi ni Hera Ryan, hindi ito ang inaasahan nila. Tapos lumingon si Henry sa lahat at tumugon na, ganito nagtapos ang labanan, at tulad ng orihinal na pangako, palalakasan nila ang soberanya ng bawat bansa.